Iwasan na ito ang series mag-exunan na tungod sa pagkinabuhi para kang Kristo. Pagkinabuhi para ni Kristo. Okay. Inaingon igsuon, pwede kang mabuhi nga way Kristo. Pwede? Diha sa makita na to, daghang nga tao nga lagsik pa nimo, mas dasik pa nimo, o niya mo yun nga sinusuman, pero wa lagi Ginoo, way pangalagad sa Ginoo, pero pait kayo mamatay nga way Ginoo. Sakto dili? Pait kayo mamatay ka nga way Ginoo. Nga naman laos yung kag impierno, langalan diretso kag paraiso, diretso yung ka sa dapat nga ano may itong ipili way Ginoo. Dito pupusan ko sa wapoy Ginoo dito naaman, pero ang Ginoo maong demonyo. Pait kayo ang kinabuhi nga di ta mangandam kaysa mamatay ta igsuon o niya basin o ulahi na ang tanan. Usa sa taguy pa ta, mangalagad ditang Kristo. Amen. Mangalagad ta ni Kristo. Tungod kay dili ka Kristohanon kung si Kristo dili nimo kinabuhion. E kung wala ka magsunod ni Kristo, sa ato pa dili ka Kristohanon. Ang Kristohanon mao ang usa ka tawo nga may personal nga enkwentro o relasyon kang Kristo. Dili ka makaingon nga kanang tawanan Kristohanon. Daghang na mga tao mag-igsunan gasipa o sipahan nga Kristohanon. Nakiguba ng Kristohanon. Dili ka na nimo Kristohanon. Dili na automatic ikaw Kristohanon. Tungod ka ikaw brother na ka sa simbahan or si leader Kristohanon ka na. Dili. Kaya ang usa ka Kristohanon mao ang usa ka tawo nga may personal nga enkwentro kang Kristo. Amen. Ang Kristohanon usa ka tawo nga dunay relasyon sa Dios. Sayon kayo maila ang tao nga dunay relasyon sa Dios. Kung ang Dios mo iyang unahon, kung ang Dios mo iyang palabihon, kung ang Dios mo labaw niyang higugmaon, labaw pa sa tao, labaw pa sa kwarta, labaw pa sa mga butang, maunay Kristohanon. Maunay Kristohanon. Dili lang ingon tungod kay sunod kag si mga Kristohanon, automatic Kristohanon ka na. Si Kristo ni anhi para luwason ka, pasayloon ka, o higugmaon ka, ingon nga anak sa Dios. Amen? Kung dili ka anak sa Dios, sa ato pa, anak ka sa muningog. Kung dili ka anak sa Dios, ulipon ka sa yawa. Kung ulipon ka sa yawa, pirmi kang daog-daogon sa yawa. Kay gusto sa yawa, mahimo kang yawanon. Takdan ka sa iyang patasan. Busa magkaigsunan kinahanglan atong bantayan, matag adlaw na ilalom tas atake sa yawa. Gatakihon tag lain-lain nga mga pagbati nga yawanon. Kanunay kalisan, kabalaka, kahadlok, kahaw-ang pagkasinalikway o condemnation. Ngunit atong bantayan, iksoon nga di ta mahimong matakdan, kaya kung matakdan na mahimong atong batasan, kinayahan, iyawan on po. Busa ang antidote, ang tambal ini, iksoon para di ka mahimong iyawan on, inahalan mahimong kay Kristohanon. Kung di ka gusto mag-anto sa pagdawdaw sa yawa, kinalan mo tapok ka sa pikas partido nga mao ang partido ni Kristo. Kaya partido sa yawa, kanunay lang yung ka magkaigsunan, pahimusan, dauton ug laglagon. Daghang mga tao karon na ilalong na iniigsuon ug ang ilang kinabuhi, kanunay lang drama. Sige na lang drama ang ilang kinabuhi. Kasakit, way katagbawan, kahaw-ang mga pagdumot, mga dili maayo mga pagpati, kanunay kabalaka o ang ilang pangutana unsa kaha negatibo nga mga pangutana nga what if. You're always under the attack of the what if. What if I am alone? What if
Daw panalitan, di na nako kaya pag-eskwela, di na nako kaya pagsuporta sa akong pamilya. Daw di nako kaya ang akong kaminyoon. Daw di nako kaya ang minimum relasyon. Kung panalitan basin, what if mabagsak ko sa school? We always living under the shadow of fear. But God wants us, may gawas niya na makinabuhi ka para ni Kristo. Living for Christ, and the benefit of this is, 1, you have the purpose for living. Number 2, you have the plan how you live. And number 3 and number 4, you have the power and passion for living. That's the benefits of living for Christ. Asa ka ni manangkong igsoon, naana na siya. Dahil mga tao, wag yung katuyuan ang kinabuhi, pagtagpahita. Ang ilang kinabuhi, plano o bisan kung sa lang muhuyok nga hangin sa ilang kinabuhi, dito sila ipadpad. Wala sila gahong batok sa pagsagubang sa kinabuhi. Kanunay sila na ilalong sa mangit-ngit nga gahong sa yawa. Kung wag sila kadasi. You have these 4 benefits. If you become a Christian, that you have really an encounter God, a true encounter experience with God. Kaya nga naman, without God, life has no purpose. And without a purpose, life has no meaning. Without meaning, life has no significance or hope. Wala gayoy pagkalauman ng kinabuhiya, white pulos ng kinabuhiya. Magkaingon ka kung ikaw pala hubog, magkaingon yung kadir, paday mong now. Living for Christ means knowing the meaning and the purpose of life. Ang pagkinabuhi para ni Kristo mao ang pagkahibalo sa kahulugan. Kung saman alang kanimo ang kahulugan sa kinabuhi. Ang kahulugan ba sa kinabuhi, bilyar lang ang kinabuhi sa kinabuhi, lingaw-lingaw lang, sugal, o inom, bisyo, maurabana, kwarta, rabay, kahulugan sa imong kinabuhi. Dapat mawala ng kwarta, mawala na ang kalingawan sa kalibutan, wala na katuyuan. What is the meaning of life? What is the meaning of life? So many people, naanan nila tanan, lupig pa nila si Daniel Padilla, pero mag-eksunan soltihan tamo, wag yun sila katagbawan. If we live for Christ, we do everything for Christ. Doing everything for the glory of God. You will be empowered by the power of God. Kaya matod pa ni Apostol Pablo mismo siya nag-ingon, alam ka na ko ang ako kinabuhi para gayon kang Kristo. Pilipos 1:21. Alam ka na ko ang akong kinabuhi para kang Kristo. Para asa ang imong kinabuhi. Para asa ka ng kamot, para asa ka ng kusog, para asa ka ng mauntingog, para asa ang atong kinabuhi soon. Dapat ang atong kinabuhi para gayon ni Kristo. Sama na nakadesisyon sa Panginoon si Apostol Pablo, nakadesisyon ako, si Kristo ra gayon ang akong alagaran. Nakadesisyon ka na ba? Si Kristo ra gayon ang imong alagaran. Gusto ko pangutana, nakadesisyon ka na ba? Si Kristo ra ang imong alagaran. Asa naman ang aksyon karon sa imong desisyon? Asa naman ang resulta sa imong pag-ingon nga si Kristo ra gyud ang akong alagaran? Murag supuhi galing. It's very ironic and ridiculous when unta nga si Kristo ra akong alagaran, but throughout the week, Monday to Friday, we have no time for God. Asa na ang atong desisyon. Kaya nag-ingon dahil si Apostol Pablo, nga kung mamatay man ako, may kapuslanan gihapon, kaya mag-iuban ako kaniya. Amen? Doon na kayo kasiguran sa kamatayon, di ka mahadlok sa kamatayon. Gani, ipangandoy ni Apostol Pablo, mamatay siya, kaya mag-iuban na siya sa Ginoo. Kasagaran din nato, mahadlok ang mamatay, kaya daghan tagi kawilihan, daghan tagi kahadlukan, daghan patag di kamingawan na gusto na itong buhaton, tiwason. Pero alam na mo mga tiliwason, naana sa edad nga sa 60 kapin, ang among gahuna-hunaon, kung saan na mong tapos, nga maayong pagtapos nga kinabuhi. Why kaso sa first verse, second verse sa kanta? Why kaso sa chorus kung mayabag na? Basta kay maayo lang ang ending. Morning among giuna ka na karon.
Ang tanong nato sa Apostol Pablo Igsoon, yun siya, wala akong masahe kung asa sa duha akong pilibog. Naglibog na siya. Buhit ba o patay? Tungod kay gusto ko na mo una kaninyo sa lain kinabuhi nga magiguban ako kay Kristo. Kaya maog kini ang labi maayo alam ka nako. Kung gusto na siya maguna. Isa may gusto mo pareha ni Pablo. Gusto na maguna. Excited siya to meet the Savior. Sa naroon na to, di matingali yung mga kamatayo ng Hisko, di Pablo, kung dili ang pagbalik, pero dili excited ang kasagaran ka na to. Yun siya, ang panggon sa atong pagpabilin, dinhi, may mahimo pa ako. Kamu nga nangandoy patas ang inyong kinabuhi, kada birthday, maura bagi atong ipangayo, matasan pa itong kinabuhi. O sa pamay maayo nga imong mabuhat, ni inyong kinabuhi. Kaya kung wala na, wag na pulos. O sa pamay maayo nga imong mabuhat sa simbahan, sa imong igsoon, sa imong ginigan, ikaw rabang na maghubog-hubog ka sa tubok simana, mo uli ka na overhang, unya pagkahuman, mo ba na maayo nga imong mapakita, mabuhat sa niyang ubiyan ka ng kalibutan, namatay magod kaya sobrang na palahubog. Ano ba? Mag-igsoon na yung Apostol Pablo. Apat ko na ako magpabilin din may mahimo pa ako. Doon lang huna-huna pa siya, doon ay mahimo. O sa pa'y imong yung huna-huna nga mahimo, balik yapit ka sa paghuna-huna, primit negosyo, kwarta, ganansya, magkaigsunan, dili na mao ang katuyuan. Maayo na nga buhaton, pero gamitan na pag-alanda ni Kristo. Amen. Maayo usag ka na kung maukinin ako buhaton, kung magpabilin ako. Kung sa mga igsunan, mag-isip-isip na tayo. What I'm living for? For what? For what nga kulampos ko sa college, pagkakuha kong degree and license? For what? Pang-ID, pang-diploma lang. Sultihan tamo mag-exoner sa point in your life, kanang imong diploma, kanang imong passport, kanang imong naangkon ng mga kaptanan, di nagatabang nimo. Never it can help you. There will be a point in your life that you will cry to God and say, Lord, yan ka na lagi makaingon o Lord. Pero sa panahon nga dahil hinahanglan si Lord mo, namukuhan mo maayo, wala kayo mapakita ng kaayo. Hebrews chapter 12. Hebrews chapter 12. Let's open our Bible in Hebrews chapter 12. In Hebrews chapter 12, magkaisunan na dahil mo rin. Karon, ang importante sa Diyos, tanan karon. It doesn't matter what happened in the past. Your failures, it's past. What na nimo di na nimo ma-rewind ang past. Ngayon mo siya karon. Karon na natong iskutan. Wala pa man ang umpa, karon. Kaya pag mag-iskuta sa buhaton, ang atong ipanaan, wala ba tag na kay balo kita na sayo o nagawin sa atong ugma? Sige lang. Ugma na. Ugma na kay maninoon rin mo pangalaga. Kini tiyaw-tiyaw gani. Hindi tiyaw-tiyaw ra. Ugma na kung wala ko'y lambikos, wala ko'y trabaho, wala na ko'y kabiligan. Mana ko pa eskwela sa kumanganak, basta kay magkuman. Ugma na. Daw yan ugma, uli ng mabot. Ingon sa Bible, mag-insungan sa Hebrews chapter 12. Karon, bahil ka na to, kita sama sa nagdagan. Sama kita sa nagdagan, sa lumpa na gilibutan sa daghang mga tao. Ang iskutan din magkaigsunan. Sa right translation, ngayon, gilibutan kita ni inindakong pundok sa mga saksi, isalikway ta ang mga nakababag ka na itong mga salaw, naghawid ka na itong pagkayo, dagdanon sa matinudanon ng lumpa. Nag-iskot ni magkaigsunan, ito lecture of Olympics. Ang Olympics magkaigsunan, nagsugod na siya 4 BC. So wala pa si Kristo. Ang mga Greco-Roman culture nag-practice na o Olympics, wala pa ang Paris. Ingon siya, sanggit dilibutan magitaw daga mga tao sa saksi. Nag-iskot siya mga saksi ginin sa Hebrew-Hanon 11. Those heroes of faith, those are the witnesses. Saksi sila, nakasinabi sila sa ilang faith, it works. And even if prayers are not answered,
they remain faithful to God. Ingon siya, mauna sila, mauna tungod nila, nga nagpamatuod sa ilang pagtuo. Daghanon ta ang lumba, yung ini maong lumba sa pangalagad. Isutan niya mag-exunan na ang lumba sa pagpangalagad daw sama sa lumba sa dagat, ang lumba sa dagat daw lumba sa pangalagad. Walay nakadaog pinaagi lang sa sayok. Nobody wins in the Olympic by mistake. Sipyat bitaw si Carlos Yulo, wa na disqualified sa mahimong finals sa iyang usa ka Pilipino nga sa siya nga basketball player na siya. Gymnast. Gymnast. You cannot win by mistake. But keep committing mistake. We are called to run the race, abiding the rules as an athlete. Muna nga ang kining atong dagan sa lumba mag-isyon, daghan mga nagpamatuod in the vast arena or stadium na ay mga nagpamatuod na silang Abraham, si Noah, si Enoch, si Eli, Elijah. Those people, heroes of faith, they're cheering us with encouragement in Hebrews 11. Dagan sa lumba ni ining pangalagad. There are called in the English translations are clouds of witnesses. There are clouds. There are so many people that have been champion of their faith. Nahimo silang kampiyon sa ilang pagpangalagad. There's a big crowd of spectators surrounding us. Busa, diyaan ta. Diyaan nato ang mga sala na nagawin ka nato. Ang tanang nagababag sa atong pagdagan, sa atong pagpangalagad, sa atong pagpadayon, sa atong pagsimba, sa atong pagsunod ni Kristo. Biya ang ang mga sala na naghawid na babag ka natong mag-eksunan. Kaya hindi mga naghawid, mamutana ka unsa na anak kanunay dili sa imong inadlaw-adlaw ka ng kabalaga, kabalisa, kahadlok. What if? Isalikway ta ka na kanang mga bitterness, kanang unforgiveness, kanang atong pride, kanang atong entitlement, materialism, greed, and lust. Pato man isalikway, magkadagan ta mag-eksunan nga hapsay. Walay nagdagan sa usa ka marathon nga nagsulog og naggaw. Wala gyud. Wala siya magbistida og Buddha nga pareha ning uban natong kabawin karon. Wala. As much as possible, they ran nga walay mga encumbrances, entanglements, mga nagasagabal sa dagat. Kaya kung mawala ta magkaigsunan, magabuhat ta sa giingon nga pagdasig, padayonon tagayon ang atong pagdagan, ang atong pagkakalagan, hangtod sa finishing line, hangtod sa katapusan panahon. Amen? Hangtod makumpleto ang iyang ipabuhat ka nato igsuon. Daghan pa'y kulang. Daghan pang humanonon. Sa akong pangidaro na kaunang ako, daghan pa niya ang wala kong mabuhat. Daghan pang wala ko matunan nga usawa magasunod ni Kristo. Usa Hebreano 12 tayo na ingon. Isentro nato ang atong hunahuna kang Kristo. Itutok matod pa sa English translation, fix our eyes unto Jesus, the author and finisher of our faith. Isentro nato ang atong hunahuna ang atong kang Kristo. Itutok nato ang atong mga mata nga ang atong hunahuna ang sulod diha pulong ni Kristo. Kumusta? Pulong ba ni Kristo o puro binuang sa kalibutan ang sulod sa atong hunahuna? Binastos, wala hinungdan nga mga butang, mga kalibutanon nga mga butang. Ingon sa Bible, isentro kini nga maoy nga isentro kang Hesus nga maoy gisandigan sa atong pagtuo tighimpit ni ini. Verse 2 part B, giantos niya ang paglansan kaniya dito sa cross. O wala niya iksabayan, wala niya huna-huna ang kaulaw. Ang sentro sa iyang huna-huna, dili kaulaw. Uban ka na ito, di ta makapangalagad kay maulaw ta. Maulaw ta kung malapwat ta sa atong kadungan. Maulaw ta sa pangpangalaga tungod kay dili popular. Dili maoy uso sa kalibutan. Tungod kay gihuna-huna man niya ang kalipay. So, wala ni huna-huna ang kaulaw,
Ang iyan ang ginahuna, ang kalipay nga madawat niya unya. Amen. That is the motivation. Alam ni Ginoong Isus. Ang motivation usa sa mga estudyante maunay, wala nimo huna-huna ang daghan kaayong trabaho, research. Wala nimo na huna-huna ang mga sakripisyo. Basi mag-double meaning ni magkaisunan. Ang uban wala lagi huna-huna. Ako na nag-email lang. Huna-huna ako sa laro-laro na. Hindi, wala niya iksapayan ang bisan o sa kalisdanan o kung sa inito ko magkaisunan. Nakaangkon siya sa ganti o resulta sa inyong naguan. Ang iyang pagpalansan, ang iyang kasakit, ang iyang kaulang, wala niya una-una, ang iyang giuna-una, ang kalipay, madawat niya unya, o matod pa sa verse, so pa sa verse 2, o karon, wala. Na-promote na siya naglingkod sa tuong nga dapit sa trono sa Diyos. O sa maning trono sa Diyos, mag-iso ng uto, right hand of God, the place of honor and exaltation. Magwa na itong lesson, if you are having a goal in your life, dili mo tagdon. You have high tolerance of sacrifices because ang imong ginanta magkaigsunan, ang imong maambitan ko niya. So that's why we have to run to win. Let us run with perseverance the race marked out of us. Matod pa niya sa 3:14, sa Philippians, gihapon mag-igsunan, another book, I keep running hard toward the finish line to get the prize that is mine because God has called me through Jesus Christ to life up there in heaven. Saan mo ganun eh? Ingon sa busa, nagdagan ako, diretso ngayon. I run as much as I can. I run hard. I'm running hard. Nagdagan ako diretso ngayon sa daganan. Aron, maangkon ko ang ganti sa pagkatinawag sa Diyos. Amen? May mula ni mo nang madawat ang pagkatinawag, ang ganti sa pagkatinawag kung nakailakan ni Jesus. Kasi inaingon ko na, dili garantisado nga ikaw nakasulod ng simbahan na Kristohanon. Nakauban ka, nakahigala ka mga Kristohanon, ikaw Kristohanon po. You have to encounter by yourself. Ikaw gid mismo na mahimong makadagan ka sa pagpangalagad, makapadayon ka sa pagpangalagad, makahimo ka sa pagpangalagad. Why so many people dili makapangalagad? Daghang labigos, daghang gapos, busa ingon sa diretso gayud sa daganan. Diretso gayud sa daganan. Kay aron na mahimo nato madawatan ang ganti sa ato pagkatinawag sa Dios pinaagi ni Kristo. You can do all things through Christ. You can do all things through Christ. Ngadto sa kinabuhi walay katapusan. Kung sa ginaingon, diretso gayud, diretso sa walay mga kapuslanan. How could you graduate kung ang imo una daghan pa man mga kagulian? Duwa sa mga walay kalabutan sa imong pag-eskwela. Sa walay kalabutan sa imong pagpangalagad, biyahe na siya. Biyahe na. You must learn the priorities of living for Christ. Wa sa maging dagan lang, basta kay dagan lang nga to. Dili mga isona. Dili ang tanan nga nakadaog, dili tanan nga ninimidagan sa race nakadaog tungod kay ang uban dagan lang. Mo'y uban purga mo ato, simpa-simba ni ato, may nalang surtihon o panalanginan, bantay igsoon. Siguruha gayon nga seryoso ang imong pangalagad. Dili kay nangalagad ka lang tungod kay tao. Nangalagad ka dunay benepisyo, nangalagad ka tungod kay Kristo. Dagan aron di ka mabiyaan. Dagan diretso gayon alagad nga tininuod sa pagsunod bisag lisod kay Jesus nagpaabot ayog sibuk ayog talikod hangtod ang premyo magkabuot. Amen ba? Amen. Kinahanglan nga determinado ta kay mga kaigsunan kining panahon na daghan kay mga kalisdanan nga ato maadian. Pero alam ni Apostol Pablo, yung sa kining gamay, numalabay yung mga kalisdanan nga among giantos, naghatag kanamo kadako na walay labihan kadako o walay katapusan imaya nga labaw kaayo kay sa mga kalisdanan. I don't know what you are going through this week. Siguro sa una pa lang yung eskwela, naglisod ka na. Naglisod ka na sa requirements. Murag nag-overthink na ka na di tinaligo magalampos.
Sa itong pamanalaga usahay, makaingon ta ng makapadayon ka, kung ani, nagdagan magkaayo mga mahinawayon, dagan magkaayo himantayon, dagan magkaayo mga problema, dagan kay mga tao nga, gasinamok sa akong kinabuhi. Okay, so focus sa unsay katuyuan sa Dios. Kaya mo siya ginita nga mga kasamok, mga kaigsunan. Mao ni nagtulod na to, ka naghatag na to, labihan kadako, walay katapusan, nga kalipay. Himaya, kalipay, nga labaw pag-ayo sa mga kalisdanan. Hindi nga itong mga paningkamot, mga kaigsunan. Hindi nga itong mga paningkamot. Doon na di mapaabot, hindi nga itong pagservisyo, doon na yung benepisyo. Hindi nga itong pag-antos, may na kong balos, o isang lisod kaayo, pero sigurado ang premyo. Dili ka magkaigsunan nga i-prank ni Lord. Ang imo panalagad, walay pulos, ibiduangan na tayo ni, di tapailat. Di na ilan igsuon. Ini pa panalagad, dili na ilan. Kung moingon nga, walay pulos ang panalagad, nailat ka na sa yawa. Ayaw pag-ingon, awak may pulos ng simba. Mga dili priority ni mong simba, usahay. Dili priority ni mo ang pag-alaga. Kaya alam ni mo, wala may mapaabot, wala tayo mapala ka na. Karoon, sundan na mag-eksunan, nga isalikway ta ang tanang mga baba. Isalikway ta, overcome those distractions katong mga kababa. Nadali mo balikos ka nato, o ang sala ka nagawid ka nato, pag-ayo. Daganong ta, mga lagat at matilun-ano na nato sa atong pagpangalagad na atong yapilan. Usa karon, seryosoha ang imong pagpangalagad. Dagan ka nato nga moral for compliance na lang. Compliance na lang yung atong simba. Atong una-una, basta dali-dali ko lang mo isip kong please. Ang atong una-una nga laay po kayo ulit po itong simba. Kana lang bitang just so to satisfy your conscience ka naman mo nga imo ginikanan religyoso. Hinimba. Ngunit kung di ka mo simba, murag laay kayo kinabuhi. It's not just satisfaction of your conscience as a Christian, kundi this is it. Maugid ni nga seryosohon na to ang pag-alagad kay kini lingaw-lingaw o tiyaw-tiyaw. Di man ni dagan-dagan lang. Dili gani ni ampo-ampo o simba-simba lang. Maklaro ni mo ang tao nga ni simba-simba lang. Pag-ingon o prayer, galurat ang mata. Pag-ingon nga dahil ang ino, di makapataas sa kamo. Don't you know, kanang kamuntag, milyon ang nahimo anak. You can produce billions by your hands. Ingon nga, estudyante, perma lang, abogado, engineer, through your hand. Pinaagi lang sa inyong gamot. O di kita kapasalamat sa Diyos, ipataas ang atong gamot. Isa ba nagkataga ng kamutan? Isa nagkataga ng kinabuhian? Ayaw kumpiyansa ka ikaw, nagsimba ang imong pamilya, automatic, tungod kay naaga. Dili personally sa makaigsunan ng encounter and experience with God. Malipay ba ka nga tuwa na ka sa pakpak sa langit apan ang imong bana tuwa sa pakpak sa impyerno? Picture that out. Makapahiyong ba kang magbabay-babay niya? Hi babe, hi dear. Na ikaw na sa gate sa langit, samtang siya giagap nas mga demonyo padulong sa langit. Are you okay with that? Are you okay na ang imong bana o ang imong mabana o ang imong mauyab padulong sa impyerno? Ikaw padulong sa langit. Para di sa magmahay pastor, mag-upa na lang ni mauna ni Rod. Ayaw tugutin, so you have still the choice and the time. You have the chance and the choice to make a decision right now. Lord, alagaran ko ikaw. Dili mahimo ako ning sayangon, di akadako sa imong gibuhat Ginoo sa akong kinabuhi. Tinud-anay na ni. Tinud-anay na gyud nga motungan sa katuyuan ni Kristo. Dagan sa kadaugan nga dili basta-basta. Ayaw pag-una-una nga okay
kinanto ni Lord, nakasimba ka once a month, nagka-pray ka once in a while, nagkatambok ka training once a year. It's not enough. God bless you 24/7. Kung tagaan ang nimo sa 30 minutes of your lifetime, murag hindi ka tanggap-tanggap ni Lord. Anak, sa kadaghan akong gihatag nimo, maura ni imong isukli na ako. Kung wala pa nimo personal nga masidawat si Kristo Jesus nga kinasing-kasing gayon, this is the right time. Kung wala gayon nimo seryosoha nga himuon nimo siya nga alagaran, this is the right time. God brought you here in this right place for this right choice. Nagihatag ka na kanimo sa Dios, mayong Ginoong Hesus ikaw akong alagaran. Ibayaw imong duha ka kamot. Kay duha man ang kamot ang gihatag sa Dios. Ibayaw ang duha nimo ka kamot. Kung dili ka gani halos makabayaw, gaduda kung dili ka Kristohanon. Dili ka Kristohanon. Kaya Ginoo kay Kristohanon ka surrender. O ang kapangitaon sa Dios ang imong pag-surrender. Kaya kung dili ka ka-surrender, kaaway mo sa Dios. Lord, aniya ang imong katawhan ni surrender sa imong pagka-Ginoo, sa imong pagka-master, sa imong pagka-galon. Pasidunggi ang ilang desisyon na pagtugyan. Sama na sila nag-ingon, sabay-sabay kining akong pagampo sa mahilong. Ginoong Hesus, akong isurrender ang akong kinabuhi karon. Ikaw na ang magbuot sa akong kinabuhi. Ikaw na akong sundon. Ikaw akong hiugmaon. Sa ngalan ni Jesus. Amen.